Morning guys! Welcome again sa Konting Kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. May dinala sa atin ngayon, S125. I think this one is 2020 or 2021 model. This one kumbaga, dinala sa atin to all the way from Lipa, Batangas ba? I think, yeah. Lipa, Batangas. Naka-hauler to kanina. So, ang problem daw nito, hindi daw nagcha-charge ang battery kahit bago na battery, nade-drain siya lagi. So, upon checking, tinignan natin ang stator, tinignan natin regulator. Yun ang mga unang check mo dyan Regulator, stator, and then yung magneto. Kasi, yun ang mga nagge-generate ng electricity or 12 volts na power doon sa ating Vespa, doon sa mga ating mga electrical components. Na ito yon. Pakita ko sa inyo yung before, ito yung stator. This is what we call the stator. Yan ang nagge-generate ng electricity going doon sa socket natin, doon sa electrical components ng Vespa. And katulong niyan na mag-generate ng power would be etong kanyang magneto. Nakapatong yan dito guys, nakaganyan yan. Yan, ganyan yan ang kabit niyan. So, may magnet yan. Kung makikita nyo, medyo sunog na siya, deteriorated na yung ating electrical components. Ayan, yung mismong coil. And then, kung makikita niyo yung condition ng magnet niya, medyo ano na rin. Medyo sira na rin. Now, pakita ko sa inyo yung bago. Ang bago niyan is ito. Ito yung bago stator. Compare natin, bago to luma. Okay? And then, pati yung stator natin, yung magneto natin, ito ang bago, ito yung luma. Nakita niyo difference? Medyo ito, parang nalusaw na, deteriorated na itong isang to. So, yan ang reason kung bakit hindi na nagcha-charge yung battery natin sa ating Vespa. So, ito ang papalitan natin, stator, magneto, and also, pag nagpapalit tayo, if you can see this guys, pag tinanggal kasi natin to dito, yung kalahati niyan, lagi yan merong gasket. Kung makikita nyo itong gasket na to, this one is not original na Piaggio gasket to Ang original kasi natin is ganito, yung kulay green. Kulay green. So, pag nagpalit tayo niyan, obligado magpapalit na rin tayo ng ating gasket para wala tayong oil leaks dun sa ating Vespa. So, yan ang mga kailangan. Again, kailangan natin magneto, stator, gasket, and also, check natin kasi itong magneto, part number neto would be 1A006595. And yung gasket natin, ang ating part number would be 877671. And yung stator kanina is part number 680205. Now, yung mga yan guys, ito nakukuha namin to. Nakuha ko to lahat kay V-Part Central. Sila yung pinaka-complete na nakita kong pyesa ng spare parts ng Piaggio. And this is all genuine Piaggio parts. So, yan. Make sure original lang ikakabit natin lalo na sa mga gentong components kasi hindi tayo pwedeng maglagay ng replacement or whatsoever kasi nako-compromise naman yung tibay ng ating parts. So, always go for original Piaggio or genuine Piaggio parts pag itong gagamitin natin. So, yon. Papalitan natin to lahat and then I'll show you later kung nagcha-charge na yung battery once na nabuo na natin to. I don't recommend this to doon sa mga mahilig mag-DIY kasi medyo mahirap siya. And you'll be needing also etong tool na to. This is a magneto puller. Ito yung panghila natin dito sa ating magneto. Hindi siya basta-basta natatanggal guys. So, kailangan natin na special tool which is magneto puller. Ito yon. So, yan ang kailangan natin. So, I'll show you later on. Papakita ko sa inyo yung process kung paano natin bubuin ulit
And tignan natin yung resulta mamaya kung nagcha-charge na yung battery. Ito guys, pag kinalas na natin to at tinanggal na natin yung stator, kailangan natin linisin to. Yung mga gilid tulad niyan, no, may mga natira pa na mga silicone sealant yan. Kailangan tinatanggal natin yan, yung mga yan. No? Kasi sometimes pagka kinabit na natin yung bagong gasket, anong nangyayari pag may mga ganyang remnants ng mga tawag dito, sealant, anong nangyayari kasi nagkakaroon ng tagas sa langis. So, much better kung malinis na malinis yan, yung mga didikitan ng ating gasket bago natin to ibalik. So, that's the reason why kami, pati loob, yan, mga ganyan, nililinis na namin. Kasi since nakabaklas na, make sure na natin na maganda na yung pagkakabit natin at pagkakabalik ng mga pyesa. So, malinis na lahat dapat yan. So, ito guys, since naikabit na natin yung ating magneto, make sure na mahigpit lahat. Gamitan natin ng torque wrench. Ibalik lang natin sa proper torque settings yung mga component na inalis natin or yung kinalas natin. Para lang sure tayo na mahigpit lahat. Kasi ayaw natin ng may kakalas dyan sa loob na yan. So, since umiikot yan, dapat yan tama ang mga higpit natin sa lahat ng components. Okay na yung ginawa natin kanina, yung stator at saka yung magneto. Ngayon test na natin siya ngayon kung okay na at kung mag-i-start. Ayan, as you can see, nag-charge siya. Kung makikita nyo to, yung charging natin ngayon sa ating battery is 14 volts na, 14.1, indication na maganda yung charging ng natin, ng charging system ng Vespa natin. That is at 100% capacity. So, napakaganda ng charging nito guys. So, instead yan, pagkatapos natin gawin yan, pag nakita natin nagcha-charge na, off na natin yung engine, syempre check natin ngayon yung dito sa ilalim. Kasi since binuksan natin to kanina, gusto lang natin makasigurado na wala tayong oil leaks doon sa ating mga ginawa. Usually yan, dito nang gagaling yan sa ilalim. So, pan-checking, wala naman siya. Okay naman lahat, so perfectly sealed naman yung pagkakagawa natin and tama yung kabit ng ating gasket. So hopefully may natutunan kayo sa video na to and please like, share, and follow sa mga susunod nating mga video. Thank you guys.